Ang akala nating pagdalo sa isang birthday party ay nauwi sa isang bangungot ng katotohanan para kay Victoria. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagtagpo ang landas ni Guillermo at Dr. Leonardo at ang mga sikretong pilit nilang itinatago ay unti-unti nang nabubunyag. Ngayon, matapos ang isang panaginip na tila isang pait ng nakaraan, diretsahang hinarap ni Victoria si Dr. Vida. Ang mga tanong na matagal niya nang ibinabaon sa limot ay kailangan ng masagot. Sino ba talaga siya? At bakit si Guillermo ang dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa? Victoria POV. Miss Robles, hindi ito isang kabayaran. Donation to mula sa puso ko. Kaya sana, huwag kang mag-isip ng kahit na anong bagay. 5th birthday ng mga anak ko at sabik sila na magkaroon ng ina. At sana, hindi mo yun ipagkait sa kanila ngayon. Seryoso nitong sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil alam ko sa sarili ko na kaya kami nandito sa Hacienda Balboa dahil nga sa donation na pwedeng ibigay ng mayamang tao dito sa amin. Kailangan kasi talaga ng financial support ang Angels of Hope eh. No need, it's okay. Hindi sa lahat ng oras ilalabas mo masama mong ugali at pilitin ng isang tao para lang makuha ang gusto mo, Guillermo. Sabat naman ng isang seryosong boses. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na gumuhit ang tuwa sa puso ko nang makita kong sumalubong sa paningin ko si Dr. Leonardo. Seryosong mukha nito pero kapansin-pansin ang pasa nito sa panga. Oh, Leonardo, feeling hero? This is between me and Victoria and related sa mga batang pinag-uusapan namin. At wala siyang responsibilidad sa mga anak mo, hindi ba? Bilang tatay nila, alam mo sana kung paano sila disiplinahin. Alam mo sana kung paano ipaintindi sa kanila na hindi lahat ng gusto nila ay pwedeng ibigay. Putol ni Dr. Leonardo. Sasabihin ng pinsan. Kaagad ko napansin ng galit na kaagad na rumihistro sa mga mata ni Guillermo. Nakako yung mga kamao nito at halatang hindi ito natutuwa sa biglang pagdating ni Dr. Leonardo. Kids, birthday party niyo to. Sister Victoria is very busy person. Nakakahiya din kung paghihintayin yung mga bisita. Lalo na mga batang galing sa bahay ampunan na talagang bumiyahe pa para lang mapagbigyan ang invitation ng daddy niyo. Bali ni Dr. Leonardo sa dalawang bata, kaagad namang nagkatinginan ang kambal. Sabay na tumitig sa akin bago pilit nang ngumiti. Hindi po kayo aalis, hindi ba? Tatapusin niyo po ang birthday party tapos papayag na po kayo na makipag-play sa amin, Mommy? Tanong sa akin ni Via Marie. Nakangiti naman akong tumango. Sure, dito lang ako. Hindi pa kami aalis. Sagot ko din dito kaya naman ang ama na si Guillermo ang binalingan ng tingin ng mga bata. Ready na po kami, Daddy! Ani Gabriel Ace. Wait for me, hindi pa tayo tapos mag-usap. Seryosong wika nito sa akin bago nito hinawakan sa magkabilang kamay at nalakad pa alis. Naiwan naman akong feeling ko, bigla ko nabunutan ng tinik sa dibdib. Sobrang taas ng tensyon na nararamdaman ko sa puso ko to the point na pawis ako. Rhea, ayos ka lang ba? Don't mind him. Baliw lang talagang Guillermo Balboa na yon at dapat lang nasimula ngayong araw. Iwasan mo siya. Seryosong wika sa akin ni Doc Leonardo. Pinsan mo ba siya? Aaminin ko sa'yo na nakakatakot ang pinsan mong yon, Doc. Parang ayaw ko na siyang makaharap at makausap ulit. Seryosong sagot ko din dito. I know, and I'm sorry kung hindi ka agad ako nakabalik. Huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat para hindi ka niya na ulit malapitan. Seryosong sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilang mapangiti, sabay na nagtatakang tinitigan kong pasa nito sa panga. Ano nga palang nangyari sa'yo? Bakit ka may pasa? Nagtatakang tanong ko dito. Napahawak naman to sa panga nito bago sunod-sunod na umiling. Napatrouble lang ng konti. Pero ayos na ako, maliit na bagay. Nakangiting sagot nito sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang tumangon na lang at napatingin sa stage. Nang marinig kong nagsalita ng MC, mag-uumpisa na daw ang program.
Naku, start na yung program. Sandali ha, tutulong muna ako kina sister sa pagbabantay sa mga bata. Salamat kanina, Doc. Nakangiting paalam ko dito. Sasama na ako, tutulong din ako. Medyo marami ng mga bisita nang pagdatingan at kailangang mabantay ng maayos sa mga bata. Sagot din naman ito kaya naman ilang saglit lang lumapit na kami sa mga bata kung saan sila nakaupo. Habang ongoing ang program, abala naman kami sa kababantay sa mga bata. Lahat naman sila ay behave. Pero may mga pagkakataon kasi talaga na nagyayayang iba sa kanila. Kagaya na lang ng gusto nilang magbanyo, syempre kailangan silang samahan na mag-CR at yun ang naging papel ko. Paroon at parito ako hanggang sa si Ana ang biglang nagsabi na iihi daw. Tita Victoria, ihi po ako, wika nito sa akin. Ganun ba? Sure. Sige, halika na. Sasamahan na kita. Nakangiting sagot ko dito. Hawak ang kamay nito na naglakad kami patungo sa banyo. Sa likod ng bahagi ng mansyon ang nasabing banyo, kaya naman kailangan pa naming dumaan sa may swimming pool kung saan hindi ko mapigilan ng mapahinto sa paghakbang na may bigla na lang tumawag sa pangalan ko. Senyorita Victoria, bigkas nito. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba ikaw yan, ikaw si Senyorita Victoria. Maluha-luha na wika ng isang babae na medyo may edad na. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 50s na ito. Marami na ako nakikitang uban sa buhok nito at sa totoo lang, hindi ko siya kilala. Po? Ako po ba yung tinatawag niyong Senyorita Victoria? Sino po kayo? Nagtatakang tanong ko dito. Napansin ko na saglit naman itong natigilan. Titig na titig sa akin ang luhaan nitong mga mata bago nito hinawakan ang kamay ko at namalayang ko na lang na inilislis itong aking long sleeve at may tinitigan sa may braso ko. Ang birthmark mo. Hindi nagsisinungaling ang birthmark mo. Senyorita, ikaw talaga. Ikaw si Senyorita Victoria. Anong nangyari? Buhay ka pa? Palabas lang ba ang kunwaring pagkamatay mo noon? Pero bakit hindi mo ko maalala, iha? Naluluhan itong tanong sa akin. Naguguluhan naman ako nakatitig dito. Walang pumapasok sa information sa utak ko at hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit senyorita ang tawag nito sa akin. Hindi ko po alam. Hindi ko po kayo maintindihan. Sorry po pero manang. Sabay kaming napalingon ng marinig ang seryosong boses na yun. Hindi ko mapigilan na makaramdam na naman ng takot nang muling sumalubong sa paningin ko ang seryosong muka ni Guillermo. Siya na naman, bakit feeling ko sinusundan ng taong ito? Sir Guillermo, pasensya na po kayo. Nagulat lang po ako nang makita si Senyorita. Wika na naman ni Manang. Hindi ko mapigilan ang mapakunot noo. Tinawag na naman akong Senyorita ni Manang, which is, hindi ko talaga alam kung bakit. Sa tono ng boses ni Manang, parang sure talaga ito na ako daw si Senyorita Victoria. Kung ganun, kilala nila ako? Yes, feeling ko kilala nila ako. Feeling ko, alam na alam nila kung ano man ang nangyayari sa buhay ko. Bago ako nawalan ng alaala, siguro kailangan kong magtanong kay Manang kung kilala ko nito. Siguro ito na din ang tamang panahon para harapin ko ang katotohanan kung sino ba talaga ako. Ano ba talagang nangyari sa akin? Tita Victoria, naiihi na po ako. Natigil lang ako sa malalim kong pag-iisip nang maramdaman kong pagkalabit ng batang si Ana sa akin. Wala sa sariling napatras ako at magalang na nagpaalam sa kanila. Sasamahan ko lang pong bata sa banyo, Manang. Salamat po. Sana po makapag-usap pa tayo kasi po parang kilala niyo po ko Pasensya na po kung hindi ko kayo maalala. Malala daw po kasi ang amnesia ko Wala po kong matandaan kahit na isa tungkol sa nakaraan ko. Seryoso kong wikat pagkatapos noon. Hawak pa rin ang kamay ni Ana. Tuluyan na kaming naglakad patungo sa banyo. Hindi ko naman mapigilan ang makahinga ng maluwag dahil hindi na din naman humabol si Mr. Guillermo. Ewan ko ba, hindi talaga ako komportable sa lalaking yun Kumbaga, mabigat ang loob ko sa taong yon. Siguro dahil sa kakaiba nitong ugali. Sige na Ana, mag-uwi ka na. Dito lang ako, hihintayin kita. Nakangiti kong wika sa bata pagkapasok namin ng banyo. Tumango naman ito tuluyan na itong pumasok sa isang bakanting cubicle.
Habang hinihintay si Ana, wala sa sariling napatitig ako sa sarili kong refleksyon sa harap ng salamin. Aminado ko sa sarili ko na medyo nahihirapan na din ako sa sitwasyon kong ito. Wala akong maalala sa kung sino ba talaga ako. Bastang alam ko, ako si Victoria Robles. Yun talaga at wala nang iba. Hindi ko mapigilan ng mapailing. Muli kong ibinaling ang paningin ko kay Ana na noon tapos na palang magbanyo. Kam, wash ka na muna ng hands mo, Ana. Wika ko dito't pagkatapos nitong maghugas ng kamay, sabay na kami naglakad palabas ng banyo. Kaya lang, pagkalabas namin ng banyo, hindi ko mapigilan ng magulat. Nang muling sumalubong sa paningin ko, si Guillermo Balboa. Halatang hinihintay nitong paglabas ko ng banyo. At sa pagkakataon na to, kapansin-pansin pa rin seryosong mukha nito. Habang nakatitig sa akin. Can I talk to you? Seryosong tanong nito. Kilala mo ko. Magkakilala ba tayo dati? Tanong na pabalik ko dito. Nagpalingalinga ako para hanapin ang matandang babae. Nakausap ko lang kanina pero wala na siya. Siguro nakaalis na. Victoria, kahapon, kasama ko si Doc Leonardo sa mall. Tapos may matanda din kaming babaeng nakasalubong. Kagaya kanina ni Manang, tinawag niya din ako na senyorita. Hindi ko alam kung bakit pero ang tanong ko sa'yo, ikaw ba? Ay kilala din ako. Muling tanong ko dito. Habang lakas loob ako nakatitig sa mga mata nito, napansin kong biglang pamumula ng mga mata nito na para bang pigil na maiyak. Umangat ang isa nitong kamay at mga hawakan sana ko nito pero mabilis akong nakailag. Victoria, Senyorita Victoria, 5 taon na mabilis na lumipas pero kahit na minsan, never kang nawala sa alaala ko. Mahinang boses ng bigkas nito pero dinig na dinig ko yon. Hindi ko naman mapigilan ng maikuyom ang kamao ko. Bakit ganito? Bakit bigla na lang ako nakaramdam ng lungkot sa puso ko? Sino ba talaga ako? Yes, kilala kita. Kilalang kilala kita, Victoria. Alam mo kung bakit? Dahil minsan ka nang tumira sa mansyon na to. Minsan ka naging prinsesa sa mansyon na to. Seryoso muling itong wika. Pilit kong iniisip ang kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi nito pero para bang isa akong blankong papel. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang paghawak ni Guillermo Balboa sa braso ko. Victoria, alam kong hindi mo ko mapapatawad sa gagawin kong ito. Pero pangako, tutulungan kitang maalalang lahat-lahat. Ngayon nandito ka na, hindi ako papayag na muli kang mawalay sa akin. 5 taon din ako nagtiis na wala ka. 5 taon din ako namuhay sa kadiliman. Dahil ang akala ko talaga, wala ka na eh. Seryoso nitong wika. Buong puwersa ko namang hinilang braso ko na hawak nito para makawala. Ang takot na nararamdaman ko dito kay Guillermo ay lalo pa yatang dumoble. Kung hindi ako komportabling kaharap, mas lalo ko natatakot nang dumait ang palad nito sa balat ko. Hindi kita kilala. Bitawan mo ko, Mr. Balboa. Bitawan mo ko. Nanginginig ang boses na bigkas ko habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. Hindi kita kilala. Bitawan mo ko, Mr. Balboa. Bitawan mo ko. Nanginginig ang boses na bigkas ko habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak niya. Ano bang problema ng taong ito? Sabi ko na nga ba, hindi ako pwedeng magtiwala sa taong ito eh. Hindi ko dapat hinayaan na lumapit ito sa akin dahil kakaiba talagang nararamdaman ko sa taong ito. Nakakatakot at the same time hindi ako komportable. Bitawan niyo po siya. Bitawan niyo pong tita ko. Narinig ko namang sigaw ni Ana. Pilit din ito kung hinihila palayo dito kay Guillermo. Napansin ko na natigilan naman si Guillermo at seryosong tumitig sa akin. Victoria, kilala kita. Naiintindihan mo ba? Kilala kita at alam mo ba ng 2 anak ko ay... Guillermo, bitawan mo siya! Hindi na naituloy pang sasabihin sana ni Guillermo nang bigla na lang dumating si Doc Leonardo. Kaganitong sinapak ang pinsan na siyang dahilan kaya nabitawan ako nito. Takot na takot naman ako na pahawa kay Ana habang ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na siyang pakialaman. Hindi ka niya nakilala at sana sumunod ka sa pangako mo noon. Galit na sigaw ni Doc Leonardo dito. Hindi naman nagpatalo si Guillermo. Kaagad din naman itong sinugod ang pinsan. Kaya naman ilang saglit lang mas lalo pang lumalang eksena. Walang gustong magpatalo, parehong gustong manakit. Kaya naman hindi ko na mapigilan ang maluha. Mabuti na lang at ilang saglit lang dumating si Doktora Vida.
Inawat ang dalawa, kaya naman kahit papaano nakahinga din ako ng maluwag. Ano ba? Anong ginagawa ninyo? Tama na! Tama na! Sigaw nito at pilit na pinaghiwalay ang dalawa. Mabuti na lang at kahit papaano kusang lumayo na si Dr. Leonardo kay Guillermo. Anong ginagawa ninyo? Guillermo! Leonardo! Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi niyo man lang ba naisip na ngayon ang araw ng importanteng araw ng kambal? Tapos makikita ko kayo nagsasakitan? Galit na muling wika ni Dr. Vida. Vida, pakisabihan nga yan si Leonardo na yan na huwag siyang pakialamero. This is between me and Victoria at huwag siyang masyadong mapapel. Hinaharas mo siya. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na hinaharas mo siya. Kung noon nagawa ko magsawalang kibo, ngayon hindi na. Hindi na ako papayag na muli mo siyang masaktan. Galit namang sigaw ni Leonardo na parang isang echo sa pandinig ko. Napatitig ako kay Guillermo. Kung ganun kilala nga nila ako. Hindi isang coincidence ang lahat-lahat kung hindi mula umpisa. Kilala na ako ni Dr. Leonardo Doctora Vida. Pero sino ba talaga ako? Bakit wala akong maalala? Hindi pwede. Hindi maaari. Ilang taon nyo na rin inilihim sa akin ang tungkol sa kanya. Ilang taon din ako nagdusat ngayon. Ngayon gusto ko siyang lapitan at kausapin. Pipigilan niyo ko? Galit namang sagot ni Guillermo. Mariin ko ibinikit ang aking mga mata. Pilit kong inaalala ko ano bang nakaraan ko. Pero wala talaga eh. Wala akong maalala. Wala din akong ibang maramdaman ngayon kung hindi takot. Kung ganun, sino ba talaga ako? Sino kayo? At ano ko kayo sa buhay ko? Lakas loob kong tanong. Once and for all, kahit hindi ko maalalang nakaraan, gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Total naman nandito na eh. Ano ba talagang dahilan at kung bakit nawalan ako ng alaala at halos isang taon akong nagpapagaling sa mga injury ko sa hospital at bahay ampunan. Si Guillermo, ang pinakawalang hiyang tao sa balat ng lupa. Kaya dapat mo siyang iwasan, Victoria. Seryosong sagot ni Dr. Leonardo. Leonardo, enough! Galit namang sigaw ni Guillermo dito. Enough! Tama ng paninira mo. Tama na! Dagdag pa nito. Tama na? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng alaala si Victoria? Ilang buwan mo siyang ikinulong dito sa mansyon, Guillermo. Ilang buwan mo din siyang ginawang alipin at para. Tama na! Tama na! Galit na sigaw ni Guillermo at malitong sinugod si Dr. Leonardo. Samantalang ako naman tahimik lang. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Kung ganun, may dahilan palang lahat kung bakit kakaiba ang nararamdaman ko dito kay Guillermo. Related siya sa nakaraan ko at itong dahilan kung bakit nandito ako sa sitwasyong wala akong maalala. God, mahina akong usal. Sabay hawak ko sa aking ulo. Naramdaman ko kasi na para bang may pumitik doon kasabay ng ilang eksena na biglang lumitaw sa aking baling tataw. Mga eksenang hindi ko alam kung totoo basta nakita ko na lang ang isang babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa isang lalaki. Sa kabila ng sigawan at hindi naman maawat na sakitan sa pagitan nilang dalawa ni Guillermo at Dr. Leonardo, hindi maipaliwanag ang sakit ng ulo ko na sumigid sa buo kong pagkatao. Bago pa ako hinila ng kadiliman, ang nag-aalalang sigaw ni Dr. Vida ang huli kong narinig. Hindi! Papa! Papa, wag! Huwag niyo po akong iiwan dito! Lumuluha kong sambit. Gusto kong bumangon. Gusto kong lapitan ng isang matandang lalaki na lumuluha sa ibaba ng kama ko. Pero wala akong lakas ng loob na gawin yun. Pakiramdam ko, nakatali ako at kahit na ang paggalaw ko hindi ko kaya. Victoria! Victoria! Narinig kong tawag ng isang boss na kilalang kilala ko. Mas lalo kong napaiyak. Wag! Wag! Ayaw ko na! Palayain mo na ako! Pagod na ako eh! Pagod na ako! Muli kong sambit. Pilit akong kumakawala sa hawak ng isang taong kilalang kilala ko. Si Guillermo, na alam kong wala tong gagawing matino sa akin. Hindi! Ayaw ko sa'yo! Ayaw ko sa'yo! Pasigaw kong bigkas, kasabay ng mahinang tapik sa aking pisngi. Wala sa sariling mabilis ako napabalikwas ng bangon. Hingal na hingal. Habang ramdam kong pawis mula sa aking noo at buo kong katawan. Victoria, okay ka lang ba? Nananaginip ka. Ani ng boses na alam kong si Dr. Vida. Wala sa sariling napasapo ako sa aking ulo. Isang panaginip lang ang lahat pero bakit feeling ko parang totoo. Victoria, kumustang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Pasensya ka na kung kailangan kitang gisingin. Nananaginip ka kasi eh. Seryoso nitong wika.
Wala sa sariling nilibot ang paningin ko sa buong paligid at nang mapansin ko na nandito na ako ulit sa sarili kong silid sa loob ng bahay ampunan, saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Panaginip lang ang lahat-lahat. Ang akala ko talaga, totoo na, mahina kong usal. Panaginip? Nananaginip ka? Sabihin mo sa akin, ano na panaginipan mo, Victoria? Seryosong tanong ito sa akin. Kaagad din naman ako napailing. Magulo po kasi eh. Kahit ako, hindi ko maintindihan pero may isang matandang lalaki na tinatawag kong papa. Malungkot siya at gusto ko siyang lapitan pero para bang nakatali ako. Hindi ko alam kung bakit ganun pero bakit parang ang weird. Seryosong sagot ko dito. Well, baka naman unti-unti nang bumabalik ang memory mo kaya ganun. Minsan ang panaginip ay bunga lamang ng pagod pero minsan din ang panaginip ay mga kaganapan sa nakaraan na nakalimutan mo na. Lalo na ngayon na may amnesia ka. Seryosong sagot din ito sa akin. Talaga po, Doc. Sana nga makaalala na ako. Medyo nahihirapan din ako sa sitwasyon kong ito. Gusto ko na pong bumalik sa normal ang buhay ko. Sagot ko din naman ito. Hindi naman to nakaimik. Seryoso lang ako nitong tinitigan ni Dr. Vida. Kaya naman muli na ako nagsalita. Doc, yung nangyari kanina, talaga po bang hindi magkasundo si Guillermo Balboa at Dr. Leonardo? Sabihin niyo po sa akin, maliban sa pagiging doktor at pasyente niyo ako, kilala niyo po ba ako? Magkakilala po ba tayo bago ko nawalan ng alaala? Seryosong tanong ko dito. Victoria, bakit mo naman naitanong yan? Kasi narinig ko kaninang usapan nila Dr. Leonardo at Guillermo bago sila nagsapakan ulit. Nababanggit nilang tungkol sa akin na may ugnayan ako kay Guillermo na si Guillermo daw ang dahilan kung bakit nandito ako sa sitwasyong ito. Sabihin mo sa akin, doktora, sino ba talaga ako? Talaga bang masamang tao ang Guillermo na yon at dapat ko ba talaga siyang iwasan? Victoria, kung alam mo lang, ako din, mas gugustuhin ko pang maalala mong nakaraan para alam mo kung sino ang mga taong iiwasan mo at kung sinong dapat mong pagkatiwalaan. Pero pangako, kahit na anong mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi bilang isang doktor mo, kundi bilang isang kaibigan mo. Seryosong sagot din ito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Kung sakaling maalala mo ng nakaraan, palagi mong tatandaan na tinupad ko pa rin ang pangako ko sa iyo noon. Yun na yung ililigtas kita sa kanya. Yun na yung ilalayo kita sa kanya. Muli nitong sambit. Kanino? Sino siya? Si Guillermo Balboa. Tama ka kung ano man ang nararamdaman mo kay Guillermo. Masasabi kong valid yun nung bago ka nagka-amnesia. Si Guillermo nag-iisang tao na gusto mong iwasan. Diretsa nitong sagot sa akin. Bakit? Bakit? Talaga bang masama siyang tao? Galit ba siya sa akin? Seryoso kong tanong ulit. Muli hindi to nakaimik. Sabihin mo sa akin, si Guillermo bang dahilan ng amnesia ko? Muling tanong ko dito. Sino siya sa buhay ko, Dok? At bakit may mga taong tinatawag akong senyorita? Kahit si Guillermo, tinatawag niya din ako na ganun kanina. Senyorita, ako daw si Senyorita Victoria. At minsan na din daw na naging bahagi ng buhay ko ang mansyon. Muli kong bigkas. Huwag kang mag-alala kung ano man ang sasabihin mo, buong puso kong tatanggapin. Mahigit 5 taon na din naman ang lumipas eh. At kahit na hindi ka na muling bumalik ang alaala ko, ayos lang. At least alam ko na kung ano yung mga bagay na nakalimutan ko, hindi ba? Dagdag ko pa. Yes, si Guillermo dahilan kung bakit nasa ganito kang sitwasyon ngayon, Victoria. Tama ka, dapat mo siyang iwasan. Simula ngayong araw, wag na wag mong hayaan na makalapit siya sa'yo para hindi na muling maulit pang mga nangyari noon. Maaring naligtas kita noon pero hindi ko alam kung kaya ko pa pang gawin yun ngayon. Pinsan ko si Guillermo at hindi ko tinotolerate ang lahat na nagawa niyang pagkakamali. Seryosong sagot din naman ito sa akin. Nakita natin kung paano gumuho ang mundo ni Victoria sa isang iglap mula sa paggising, isang simpleng babae, nais lang na mamuhay ng tahimik. Ngayon ay napagtanto niya nang siya ay may nakaraang puno ng tanikala at pait. Ang panaginip niya ay hindi lamang bunga ng pagod. Ito ay mga piraso ng kanyang totoong buhay na pilit kumakawala mula sa bilangguan ng kanyang amnesia. Ngayong alam na ni Victoria ang katotohanan, nasa na nga bang hustisya? Si Dr. Leonardo na bang kanyang tunay na kakampi? O may sarili rin itong agenda na hindi pa natin nakikita? At para kay Guillermo,
Ang pag-amin at ang paglapit ba niya ay tunay na pagsisisi o isang paraan lamang para muli niyang mabihag ang pusong winasak niya na noon? Ano sa tingin ninyo kung ikaw si Victoria, matapos mong malaman na ang taong nagdulot ng lahat ng sakit mo ay ang taong pilit kang pinapalapit sa kanya? Anong magiging unang hakbang mo? Susubukan mo bang lumaban? O tuluyan ka ng tataka sa lahat ng ito? Iwanan ninyong inyong mga saloobin sa ating comment section. Gusto kong malaman kung sino sa inyong naniniwalang may pag-asa pa para kay Victoria at kung sino ang tingin niyong dapat na niyang tuluyang talikuran. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod na yugto ng ating teleserye. Ako si Miss Maria, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong may aral at damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata.